Sa mga nangyayari ngayon, Kong Kiko, meron ka bang nakikita na naiisip mo because bata ka pa bilang legislator, no? Alam natin na hindi magiging madali yung pag-recover sa mga nangyari sa atin na nakawan sa kaban ng bayan, sa geopolitics problem natin, sa personal na labanan sa politika. Ikaw bilang batang mambabatas, ano yung nakikita mo na maitutulong mo or naiisip mo na idea ba na pwede mong ma-share na makakatulong sa ating bayan? Well, regarding sa ideas, kung ano yung... In firstly, general, yung sa- isa-isa. Yung sa corruption issue, ang problema kasi natin dito is that hanggang ngayon, wala pang... We already spent millions on the ICI. Walang nangyari doon. Walang nakukulong. Walang... Actually, kahit yung sa report nila, walang... It's been inconclusive so far. There's no results. And that's the problem. When we allow a system that shows no results whenever corruption is investigated, edi parang pinapakita natin na okay lang magnakaw. And so we would have... This issue would keep repeating itself if there are no consequences for this. Kasi anong mawawala sa kanila? Wala namang nakukulong, wala namang nasususpend, walang na-expel from the house. And no one's facing any consequences for this action when what they could gain is billions of pesos from the public funds. Kahit yung iniimbestiga ng yung may mga sinabit na ang ICI at TPWH sa Ombudsman. Ibig sabihin, there is a pending investigation, if not a case in the Ombudsman, against, example, Edwin Garjola of CWS, correct? And yet, hindi siya suspended. Yes, actually, there would be no basis for the ethics to suspend him because investigation pa lang yun. Ang problema kasi natin is that these investigations, it's almost 1 year since then. The ICI started in October, I believe, September. Pero kasi, And ang sinasabi it's been- ko nga, ang ICI, itinayo yan ni Marcos, ni Bongbong, para naman ng konting appeasement, no? Pero at the same time, dahil siya naman ang boss, siya naman namili ng mga yan, kaya nga nagsisiresign na, nung alam na nila na parang budol ito wala naman talagang, in my opinion, their marching orders is, wag idamay si Sandro at si Martin. Wala talagang mangyayari sa atin yan, di ba? And kitang-kita mo nga na nga natin, di ba? Kahit ikaw siguro, Kong Kiko, kitang-kita mo yung nangyayari na every time na merong willing magsalita or magpahayag ng kanilang karanasan na naranasan nila sa katiwalian or witness, imbes na pakinggan, ang unang-una nilang gagawin talaga, babanatan nila, sisiraan nila, i-question nila yung credibility, even meron ng mga salaysay. Di ba, ang una, bago mo ma-question yung credibility, dapat imbestigahan mo muna kung ano yung, as a lawyer, Mama Bing, di ba? Kailangan basahin mo muna kung ano yung affidavit, tapos doon ka mag-imbestiga bago mo sabihin kung credible or not. Tsaka katungkulan nila yun, gaya ng Blue Ribbon Committee, katungkulan nila yun, na to get to the bottom of things. Kaso, ayaw talaga ni Senator Lacson imbestiga ng 18 na Marines na yan. Ang problema ni Senator Lacson dyan sa 18 na Marines? Well, they have political interests as well. So, kung sakaling maimbestigan sila, then Senator Lacson could face the consequences of whatever would be the result of the investigation. Saka hindi niya alam kasi kung anong sasabihin ng mga yun pag inimbestiga niya at may sinabing pangalan, ayaw yata ni Senator Ping Lacson na lumabas ang pangalan ni Martin Romualdez At dyan. saka yung BFF niya nandun din eh. Sino? Si Senate President. Bakit? May sinabi ba mga Marines? Meron. Na nagdala silang Yes, maleta doon? meron sinabi. Yes. Kay Senate President Soto? Yes, may Binoto ko sinabi yun, sila. Ako, di ba we were just talking about it a while ago, na what do you call this, na ako gusto ko si Senator Lacson before. Oy, binoto ko rin Diba? yun, ha? Tapos, sobrang disappointed ako. I was so excited nung umpisa pa lang. Kaya nga, every time I'm posting in my Facebook, sinasabi ko, Senator Lacson, nasa na yung 60-plus congressman na binabanggit mo na involved sa flood control projects. Kasi Siya sa ba yung nauna? Oo, Sabi niya? siya. Campaign. So, I always ask for it. Kasi siya yun eh. Kaya I'm so excited nung biglang ngayon nawala, nag-evaporate, hindi niya binabanggit at all. Bakit nun ang lakas-lakas ng dating nitong Senator Lacson, tapang-tapang, parang walang kinatatakutan. Yeah. Kahit
hold upper, cute upper. Pero ngayon parang tuwila ay talagang pang-retire na siya. No? Sana hindi naman yung ang dating is kasi ang dami, no? If you see social media, no matter how hard they try na magbayad ng avatars, ng trolls, kasi actually having a troll all over na sobrang dami, yan ay isa ng katunayan, Mama Bing, na ang dami naghihirap sa Pilipinas na kumakapit sa tuko. Oh. Di ba kapit sa tuko na? O, so, gipit na sila. So, kahit nakasanla na yung kaluluwa nila sa impyerno kasi they need the money to feed their families. Kanisinungalingan Oo, lang. yeah, di ba? Eh. So, parang nagtatakip pagtatakpan mo yung mga mali, sisiraan mo yung mga gustong magsalita, yung nagbibigay sila ng chilling effect, di ba? Kung Kiko. You know, it's so easy to understand. Even an ordinary Filipino is madaling maintindihan kung ano yung ginagawa niya. Palagay mo kung Kiko, yung disclosure ng 18 na Marines, is it probably true or you don't give it credence? Well, coincides with yung sa sinabi ni Orly Cutesa and regarding sa sinabi ni Zaldico. So, if any of those are true, then the others would have some truth to them as well. And actually, surprised ako na supporters kay ni Senator Ping Lacson dati. Since ako, even during 2025, hindi ako masyadong, well, even during 2022, hindi kami masyadong pro-Lacson kasi kilala namin siya sa Cavite. Okay. Even you're during from the Cavite. 2022 elections, Yeah. hindi naman siya malakas dun sa Cavite when Ba't he ran for Cavite ba yan? president. Cavite. Silang Laboy Hindi ko nga alam na taga Cavite yan. Cavite. So at least ngayon, kilala niyo na si Lacson. Yeah. Well, nakakalungkot kasi I'm expecting more sa mga retirees, yung mga magre-retire na mga political na supposedly nagkaroon ng kapangalan. Mabuti or masama. Parang mas gusto pang mag-retire ng mas masama ang reputasyon. Kasi pinakita niya dito na talagang nag-ano siya, pinaprotect niya talaga si Martin. Nung hindi niya talaga yung hindi niya ni-require na humarap doon. Sabi niya, interparliamentary courtesy. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta, ay kung ako, hindi ko gagamitin yung interparliamentary courtesy dahil sa massive ang korupsyon Correct. na dapat ay ating susuriin. Diba? Pero Yeah. it looks like politika lang talaga. Pati sa Blue Ribbon Committee ay politika ang naghahari dyan kung bakit si Senator Ping Lacson ay ayaw niyang magpatawag nung 18 na yan. Eh kung ayaw mo pumapatawag ng 18, kahit na mamili ka na lang ilan sa 18, yan na lang po ang inyong ipatawag. Kasi alangan naman, tingnan nyo kung aling affidavit dyan ng palagay nyo ay very, specific, ipatawag nyo. Para naman mapatunayan na ang Blue Ribbon Committee ay hindi po bias at walang pinagtatakpan. Kasi ang problema talaga ng administrasyon ng BBM na ito ay dahil sa dahil siya ang tinuturo na mastermind. At saka yung dito is kung sino pa, wag na tayong lumayo, kung sino pa yung may lakas ng loob manindigan at tumayo para sa kanyang Kong bayan, Kiko, di ba? oo. Anong ginawa? Si Kong Kiko, nung malakas ang loob, may boses. Alam mo, iba talaga, no? Iba talaga din talaga yung wala pang bahid wala pang influence ng korupsyon or hindi na-expose. Even though yung dad niya, yung pamilya niya, is nasa politika. Dynasty. Oo, di ba? Pero nakita mo sa kanya, tumayo siya kasi wala siyang ganun, di ba? Oo, oo. He doesn't care. Oo. Until now, I heard niya, he doesn't really care. Because you stand for what is right. And that's very important. And imagine, ilan taong ka na, Kong Kiko? 27. Imagine, a 27-year-old compared to you guys na nandyan for the longest time sa Kongreso, my goodness, ano na lang ang record nyo compare naman sa kanya. Sasabihin nyo, meow-meow lang ang alam. Palagay Sino mas mo? matino mag-isip? Yung nagmamyaw-meow o yung di lumalaban sa korupsyon? Sige nga. At yung mga nagnanakaw dyan, sinasabi nyo masama ugali ni Kong Kiko dahil nililibak niya ang presidente. Dahil sinasabi niya na pinapahiya niya kayo dyan sa House of Representatives.
Eh sa dami naman ninyong mga kurakot dyan, at saka yung iba sa inyo dyan, may mga kabit pa, eh dapat may konsensya naman kayo na kayo mismo, eh wag na kayong bumoto sana kontra sa suspension ng mga ganitong Congressman Kiko Barsaga na ang sinabi lang naman niya ay Katotohanan. oo, at freedom of speech. We defend his right to freedom of speech. Anong palagay mo, Kong Kiko? Ano na bang, anong masasabi mo dyan? Hindi, okay lang naman yung suspension eh. Okay lang? Because if they continue to do that, edi mas pinapakita lang nila na ganun talaga sila. Oh. And That's true. we can no longer expect anything from Congress, lalo na ngayon na sobrang laki na ng corruption sa, not just within Congress, but within the Philippine government. And At sa second suspension mo, talagang ang taong bayan ay na parang, ano ba yan? Sige, ay pangatlo. Gawin nyo na kaya. Ano nyo na, installment pa kayo dyan. Lump sum nyo na. Grabe kayo. Hindi ba kayo nagbabasa? Ganzon, Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Where the Supreme Court ruled that you cannot kasi sinuspend sila Mayor Ganson, hindi Guanzon, ni Secretary of DILG Santos doon, under Cory. Sinabi ng Supreme Court, mali kayo, ikaw ang Court of Appeals, mali ka. Dahil hindi pwedeng successive suspension because you will then defeat or deprive the elected official of you will deprive the people, the will of the people. You will negate the will of the people. Rodolfo Ganzon versus Court of Appeals. Pinagmamalaki ko po yung tinuturo sa local government code na subject ko. By the way, I have a textbook in local government code in UP. Dahil yung RTC judge dyan ay si Judge Sixto Rojas Guanzon, ang tatay ko. Na tiniro niya si Secretary ng DILG. Nung sa pangalawang suspension, ay isususpend na naman, tiniro ni Judge Guanzon ang Secretary of DILG saying, you cannot do that successively. Actually, Kombing, ikaw ang kauna-unahang biktima ng power tripping. Correct. Hindi talaga ako pinaupo ni Martin Luther King. 2022 ba yan? Oo, that Imagine BBM. that, doon palang nakita mo na eh. Kita mo na kung saan papunta o ang destinasyon ng liderato na to. At may Supreme Court ruling Yes. na. Nauupo yung substitute ko. Mas Nandun malala na. yun, no? Si Dr. Camille Luansing Ilagan. Nandun na. At naka-ready na mag-vote sa kanya. Ayaw pa rin ni Martin Luther King Romualdez ipa-vote dahil daw si Guanzon ay dapat talagang maparusahan. Di ba Grabe. you file a case about it? May Supreme Court pa kami. Kasi ang gusto namin, Kong Kiko, i-delete na yan ng House of Representatives yung rule na under the Constitution, pag na-proclaim ka na at nag-oath ka na sa valid na officer of law, automatic ang assumption of office mo. Dyan sa House of Representatives, may rule dyan, si Martin, na kailangan mag-ceremonial oath ka pa sa speaker. Abay, kung ganyan, kahit wala manalo kami dun sa Cavite, sa Laguna, di pa rin kami makaupo pag nagtago si speaker na ayaw niyang i-oath, ceremonial oath. Kaya nga tawag ceremonial eh. Ibig sabihin, you can dispense with it. Yeah. Pero itong si Martin Romualdez talaga, ang laki ng galit sa akin dahil tinawag kong bangag si BBM sa mga rally. Bakit? Mali ba ako? Sinabi ni, tingnan mo to. Kaya nangayayat ngayon si Martin Romualdez. Mataba pa siya dyan. Ngayon nangayayat na siya kasi sa bigat ng mga maleta, Nag-exercise. talagang nangayayat na siya. Yan ang sinasabi natin, Kati, na itong administrasyon na ito, napaka-benchful, ha? Benchful. Kaya At ang talagang, corrupt. Benchful. At saka incompetent itong si BBM. Ikaw palagay mo, Kong Kiko, competent ba yan si BBM? well, if you look at economic factors, if you look at the political factors, dun mo makakita you decide competence not based on opinions but based on numbers. Correct. And from what we see in the numbers, the results speak for themselves. Anong numbers, Kong Kiko? Well, firstly, yung sa GDP growth natin, foreign direct investments decreasing, No. and also sa PSEI, sa
peso to dollar exchange rate. Oo. And lastly, kahit yung numbers lang kung ilan yung nakulong sa corruption issue, we can already judge based on those statistics alone. Tsaka ilang Kung taon na budget ano yung ang magiging deficit ng budget. results natin. Oo. Oo, At grabe. utang siya ng utang. At pero, kita mo Eh, naman, tumataas din yung tax natin eh. Yun Oh, yung yun. Oh, yes. Ang tax ang pinakamahirap tumataas. doon. Eh, The tax are ang- increasing but Yeah. yung funds natin mas lalong hindi na nagamit. People see less from increased taxes. People But- see less results from the government. And the Yeah. loans. we don't benefit from it. Oo. Utang siya ng utang, wala naman tayong nakikitang resulta. Well, Na maganda. eto na lang. Gerang-gera. Ang priority, imbes na, even sa Kongreso, imbes na ang prioridad nyo is Impeachment oo, na di ba? naman. I-safety muna ang ating mga OFW. Nakakasabi nga lang sa ating nakaraang interview with Miss Cora Guidote na ang ating OFW, ang ating pag-asa na lang, silang nag-hold kung bakit ang ekonomiya natin ay still nakatayo kahit papano. Eh kinalimutan. Mas priority pa, Kong Bing, Kong Kiko, ang impeachment na naman. 'Di ba? Ayaw interviewin, ayaw pag-usapan ang nakawan sa kaban ng bayan na sana kung mahuhuli ninyo or nandyan na ang dami nagtetestigo, is mababalik pa yung ibang pera. Oo nga pala. May Well, firstly, alam nilang imposible yung 16 votes in Senate because Minus pa kasi ngayon si JB Ercito nagsabi na. Oo. Ayaw niya na. Oo. Minus pa. Estimated mga 8 votes maximum, 10 votes. Since there is no walang bago sa impeachment ngayon kumpara sa impeachment last year. There's no new evidence, nothing new. So expected na what we saw as the results for last year would be the same this year, except siguro medyo mas kukunti yung mga congressman kasi mas malapit. At ngayon, na ang yung NUP 2028. ayaw nang pumirma. Ilan sila? 40? 37? Mga ganun? 37. Something like that. Mga almost 40. Yung best friend mo na si Kong Puno it's now justifying why they will not sign this impeachment complaint because there's no new evidence. Very good reason, Congressman Puno. Tama. Pero ang political na reason dyan, Congressman Puno, ay bakit ka tataya dyan? Manatalo na yan eh. Ending na yan ng BBM eh. I remember- Kung manalo si Sara 6 years yun. Diba? Yeah, yun nga, I remember when you said nung unang natin dito sa totoo lang is sobrang totoo naman yung sinabi mo na what will you choose? Oo. 2 taon or 6 na taon? Mamili kayo, mga congressman. At saka Sa alam mo, 2 taon o sa 6 na taon. Sige, pirma pa more. hindi, tsaka Kong Kiko at saka Kong Bing, no? Ano kasi yan eh, whether si VP Sara ang uupo or meron silang gusto pa dyan, sa tingin nyo ba, hindi titirahin si BBM? For that person to win, kailangan may makulong. Kailangan merong managot. So, ang unang-unang gagawin, whoever is yung magiging presidente, magpapakulong. So, don't feel so comfortable. Kaya si BBM will field the candidate Yeah. para hindi sila makulong. Hindi, Oo. kaso lang, ang balita ko lahat daw ng nalalapitan, Ayaw. ayaw. Ayaw tumakbo Oo. sa BBM gang ticket. Pag-uusapan na lang daw, next Bakit si matagal John pa. Vic Remulla? Sabi niya naman, willing siya at makulong. Hindi, Oo. kaso lang, ang balita ko lahat daw ng nalalapitan, Ayaw. ayaw. Ayaw tumakbo Oo. sa BBM gang ticket. Pag-uusapan na lang daw, next Bakit si matagal John pa. Vic Remulla? Sabi niya naman, willing siya. Ang taas kaya ng rating niya, 1.4. Kaya yung taas kaya yan, more than 1. O di 1.4. John Vic, Tumaas go na. ka na. Diba? Taas mo na sa survey. Oo, 1.4. Tsaka, panahon na tumakbo ang Remulla. Huwag na kayo dyan sa Cavite. Lit-lit ng Cavite. Diba? Huwag na, lit ng Cavite. Bigay niya na yan sa mga aswal time yan, mga Kiko Barsaga, Tolentino, mga Rebilla. Ibigay niyo na yan sa kanila, small time yan. Tumakbo na kayong presidente. Dahil ito na, John Vic, ang iyong panahon. This is your time. And by the way, gusto ko, someday, i-separate na yung DILG, Kong Kiko. As dito sa Department of Interior at ang local government, ibahin na. Kasi napupolitika na ang service
yung mga police, mga Bureau of Fire, doon ako, nag-Women's Month speaker ako sa Bureau of Fire Department, ha? Matanong ko, Kong Kiko, noong mga time na nagsasalita ka, may mga tao bang kumakausap sa'yo na huwag ka nang magsalita, na tama na, or they Well, try to, Parang may mga ganun din, but usually you just have to decide what to prioritize. Tama, tama. Iba din, Iba talaga. Yung kahit na anong takip mo talaga, di ba sabi, pag napuno na ang salop. So, ang nangyayari sa atin, meron silang pitcher, binuksan nila yung gripo na hindi humihinto. Tapos kaya lang nila isarado yung gripo anytime. Kaso, because of sa greed nila, nasira yung gripo. Hindi na nila mapagtakpan. Overflowing. At nakita natin, pagbaha, di ba? Pagbaha ng maleta, pagbaha ng dahil sa bagyo, my God. So yung Diyos talaga marunong. Oo. Siya talaga nagpakita. Hindi na nila mapapagkaila yun. Naniniwala ang mga tao na napaka-corrupt nitong administrasyon ni BBM. May survey yan eh. Hindi yan haka-haka lang ng mga tutol sa kanya. Hindi ako nagsabi niyan. Survey yan. Nagsabi na naniniwala ang mga Pilipino na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay napaka-corrupt. Tumaas ulit, no? Yung kanyang survey na, yung trust rating. Anong trust rating niya ngayon? 30? 40. Si 40, VP tapos Sara, around 50 54. Oo. Baka naman sakaling sa 2 taon na tumaas pa ang trust rating. Pero siyempre, sabi nila, Atty. Guanzo naman, masyado ka naman mapaghusga kay BBM, why don't you give him a chance? Bakit? Baka presidente ba may second chance? Wala nga re-election yan eh. Bakit sasabihin niyo sa akin na give him a chance, another 3 years? Ilugbok na nga sa 3 years, dagdagan niyo pa. Grabe kayo. Makinig kayo kay former NEDA Secretary Winnie Monsod, that she is not hopeful. Diba? She's not hopeful of an economic recovery under Bongbong Marcos. And usually it just gets worse the closer presidential elections come. So anything, the advantage would be on the administration side in the first few years rather than on the last few years. Kasi doon na makakita yung mga paglipat ng support from Congress, from the Senate, and from local officials, especially as the 2028 election years. Pero palagay mo, under pa yung vote buying sa presidente? Kung yung binaboto mo presidente ng mga tao at binibigyan sila ng pera ng kanilang mga mayor, palagay mo, oobra pa yun? I mean, based on kung ano yung nakita natin sa midterm elections, hindi man talaga umubra yan eh. Hindi man gumana yung Pag national, machinery na... Pag national, yung vote buying, hindi yan fail-proof. Kasi local lang ang binoboto talaga nila na si mayor ang bigay ng ganito, si vice mayor ganyan, congressman, di ba? Pero pag presidente na, vice president saka senators, historically, ang mga tao, kahit binigyan ng pera, pipili talaga sila ng gusto nila. Kasi imposible na yun on a large scale eh. Ang possible lang is within a small scale of vote buying where yung mga kilalang kandidato lang yung iboboto nila pero hindi man pwedeng sabihin na ibibigay ito pero kailangan kasama din yung buong Senate lineup, yung party list, everything. So, regarding that, for the presidential elections, sa tingin ko, it will just depend on the will of the people. Or COMELEC kung sakaling magkakaroon ng electoral fraud issue. Pero mahina sa Cavite si VP Sara. Totoo ba yun? According to the 2022 elections na results, mahina si VP Sara sa Calabarzon. No, actually. Malakas siya sa... Well, sa Dasma malakas siya. Oh yeah, but the whole of Batangas. Cavite. Cavite. I've seen that, malakas pa rin siya sa Cavite. Baka mali Number naman. 1 namin sila, Bongo plays very high, Bato plays very high in Cavite. Okay. So, we can expect that Sara Duterte will also win in Cavite. Yeah. So It sana was matambakan ng Cavite ang kulang sa Laguna. By the way, Kahit sa Kasi Laguna, hindi Laguna, ako presidente ngayon, alay siya ng mga, di ba, Liberal Party. But whether or not the presidential candidates the local candidates translate to their endorsement to the presidential candidate, iba din talaga yun. Kasi for example,
yung sa Cavite namin during 2022, former Congressman P.D. Barsaga, my father, endorsed Leni Robredo, pero ang nanalo pa rin doon ay si Marcos. Marcos Duterte pa rin yung nanalo doon. So, So, an malakas endorsement pala does yung, not necessarily mean malakas pala na, yung BBM at Duterte votes doon. it does not necessarily mean na dahil lang endorse siya ng local dynasties doon or ng local No. politicians doon ay mananalo na siya. That's for the national positions. For national Correct? positions. Sa local positions, yung command votes ay fina-follow ng mga tao yun sa local. Like Pero for, sa national, hindi. for example, just this 2025 midterm elections, panalo si Remulla Revilla sa Cavite, which are under the administration. But Oo. at the same time, Senator Bongo, Senator Bato also won in Cavite. Okay. So basically And talagang I believe ano, Senator Marcoleta umiikot also. lang. Ikot-ikot lang. Pero Yes, malakas yung talaga endorsement ang di mga talaga Remulla sa Cavite. direct Yeah. translate yun into Yeah, local to endorsement votes, does not yeah. necessarily translate to national votes. Pero Totoo malakas talaga ang mga Remulla sa Cavite. Sa ngayon. Sa area nila? Sa ngayon. Well, depende talaga kasi since That was before all this Thing happened. massive corruption against the BBM administration. in terms of votes, the highest elected official, the highest local official in Cavite was Revilla, yung vice governor. Since I believe he reached almost 1 million while Governor Mulya reached 800,000. So, depende talaga sa magiging... Since wala namang kalaban nung 2025. So, it's easy to say na malakas ang isang kandidato pag wala silang nakikita mga kalaban. Totoo naman. Well, it's like saying malakas yung isang boxer pag nakita mo siya nagmi-mitts or nag-shadow boxing, nagpa-punching bag. But Yeah. the candidate's strength can only be tested once they are facing an equally strong candidate. At One-on-one. kung sakaling maglaban yung Remulla, Remulla, Tolentino, hindi natin alam kung ano yung magiging resulta doon. Kung punta tayo sa Maiba issue tayo. ng pagtaas ng pangunahing bilihin, kuryente at krudo, ano naman ang masasabi nyo ngayon sa current events na yan? Well, expected tataas siya talaga for the next 2 years or so. The war's not expected to end anytime soon. Actually, yun yung pinaka-issue natin dito is that the time frames for Middle Eastern wars usually very long. In the Syrian Civil War took 10 years. 8 years. Ah, Iran, Iraq. Iraq also had a war that took multiple years. 8 years. Iraq, saan pa ba? Ngayon nagkakaroon na, there's tensions between Pakistan, India, everything. Nadadami na talaga yung mga ibang the surrounding territories, not just within the region, but also outside of the region. Turkey is also possibly getting involved. There was a drone attack on saan ba yun? Yung almost Europe na, yung zone. Cyprus, mga ganun. And we are expecting that this will definitely last longer. Because during the 9/11 attacks in 2001, afterwards, when the Bush administration declared victory after killing the leaders in their opposing leaders in the Middle East, the war still lasted around 10 years afterwards. Naku, kung isang taon nito, Kong Kiko, paano na lang to? Dahil ang reserve lang pala, hanggang 50 days lang. Yeah. Ng krudo, ng gasolina. Correct. Kung Kiko, maiba rin tayo, no? So, Okay, ibang topic na agad. Iba na agad. Sige. Gusto nyo pa ba ituloy? Well, actually, kasi Go. yun yung pinaka-importanting issue natin ngayon Oo, dito. di ba? Yung crudo and all. Well, not just oil, kasi madami ding naging export from the Middle East, like fertilizer. And ngayon, yung Grabe. geopolitical tensions also create fear in investors. So yun din, there are plenty of issues in this war. And also, yung pinaka-issue natin dito, hindi yung pagtaas ng presyo. It's not the economic impacts, but the fear of escalation. Yes, Because that's if you true. look at historical perspectives, yung World War I, nag-umpisa lang yun, na-assassinate lang si Franz Ferdinand by Gavrilo Princip, I believe. And that is just para sa kanila noon, it's just a local European issue. And then it escalated into a war that escalated into another war afterwards. Nag-umpisa sa simple. Yes, because World War II emerged from the
results of the Treaty of Versailles na nangyari doon on the end of the First World War. So yung mga ganitong klaseng small issues, well, it's already a big issue, but we do not know how big of an issue it could be, and we do not know about kung gaano kalaki yung magiging threat of escalation nito, at yun yung pinaka kailangan nating tutukan, yung posibleng threat of escalation. And yet, the BBM apparently has no plan. Wala. It's impossible to plan for things like this, but at the same time, wala pa ngang gera, may issue na tayo in terms of our economic issue. Yeah, We're already it's true. facing an economic and a political crisis regarding corruption. So dito talaga makakita natin kung it's where the government will be measured. Kasi nung nagkaroon ng pandemic, everything was stable before then. President Duterte was actually doing a very good job. And he had very good results during the midterm elections before the pandemic. So now, this is parang similar situation to 1 year after the midterm elections, we face a global crisis. Pero ang pagkakaiba natin dito is that it's one of the worst midterm performances for any incumbent administrations. And at the same time, they are facing massive political backlash over large-scale corruption issues, not just a domestic issue, but also from the international community. Yeah, So- yun yung nakakalungkot Kasi because of this massive corruption, no, sirang-sira tayo sa ibang bansa. So, when you try to think about it, pag tiningnan ka ng ibang lahi na, ay, mga magnanakaw ba to? Ano yung ganun? And I Baka to the mean- point na hindi na tayo i-hire kasi, ay, may lahi pala tong mga ganito. Hindi man in Sad, general. no? Oo, pero, I mean, di ba? we still have the Filipinos' good image, the Filipino people, but yung Philippine government, it already Yeah. has an image of corruption. Exactly. And the image of corruption within the Philippine government has only increased in the recent years. And I think yun talaga yung magiging issue natin in response to Yeah. such crisis like So, this. Yeah. sinasabi ng mga pro-BBM, kaya pa naman daw mag-recover sa 2 taon. Palagay mo, kaya ni BBM gang na mag-recover in 2 years? Siguro pag sinoli niya yung pera, soli niya lahat. In terms of survey results, parang hindi na. Parang Because hindi. Malabo. within 2 years, it's all expected to go downhill from here. Because ngayon, right now, the administration expects support from both the House, the Senate, from House, Senate, from local leaders. Pero by 2027, it's also expected na hihina na yan. Lalo na So pag this is nakalabas already- na ang budget. Oh, Sa balita ko, 2027. di ba? Pag Ang lumabas budget. napasa na ang budget, nalalabas na ang budget, hihina na si BBM. Kasi for that year, ang mga congressman, wala na silang kukunin sa kanya. Correct. Kaya, lalo siyang Eleksyon hihina na. politically. Di ba? That's usually the pattern with presidents na pababa na yung trust rating. Yeah, every time. Except for Digong. President Duterte did not have this problem kasi sobrang taas ng trust ratings niya noong 2022. Actually, Sara Duterte is the highest voted official of Right. highest voted elected official of practically of all time. 32 million. 32 Yeah. million, You the highest imagine, voted. let's just say 30 million will vote again. Wala pa yung increase ng voters, ha? O sa 30 million, kung mag-command votes ang Sara Duterte slate. Kasi zero ang senador ni BBM gang. Kasi you need about 16 million, to be sure. Yeah. Sa 30 million na magsasara, kung straight ballot, Oo. Totoo. kahit sino dyan, madadala na sa Agos. Di ba? Kasi nga, ang mga tao gusto na pagbabago sa 2022. Hindi lang reforma. Yung may mananagot para may reforma. So, Yun baka ang sinasabi sakali may ko. soli yung pera. Oo, tsaka talaga habulin ang Diba? pera. Habulin talaga. Habulin Where talaga. money trails talaga. Ay mga assets nila, pang ano talaga. Freeze and Oo, all. i-sequester talaga yung mga assets nila. Butasan ang kanilang mga corporate veil kasi nagtatago sila sa mga korporasyon. Mama Bing, possible yan. Kung talagang yung uupo na kung matino, yun ang unang dapat niyang habulin. I-freeze niya account ng mga nasabing Ako talaga, zero corruption talaga.
zero corruption, zero tolerance talaga. Yeah. Yung sinasabi ko nga, pag ako nagpresidente, kung Kiko, ang gustong magkabinete, pipirma ng pinabit. Waiver. Oo. Na waiver sa lahat ng mga bank accounts nila at mga asawa nila at mga kirida nila, Pati ganito. mga mistress nila, kirido nila, at saka, at pag sila ay na iskandalo sa korupsyon, ay puputulin nila ang sarili nilang mga daliri. Live stream. Akala ko na naman, iba na naman yung... I mean, wala naman talagang Kala mo, zero ano naman ang corruption eh. puputulin? Daliri lang! Daliri lang! O, di ba? O, palagay mo, kung Kiko, may sasama sa ganong klaseng zero tolerance for corruption. May maraming sasama kay VP Sara dyan. But Diba? at the same time, wala naman talagang zero corruption government. Even the best governments Oo. have some Zero forms of tolerance. corruption. Zero tolerance. Zero tolerance. Oo. But kahit nung 2016 to 2022, during President Duterte's term, we also noticed corruption within especially yung sa COVID funds, yung sa Formally. yung naging pandemic. So, yung nangyari dun sa pandemics, the whole face shield, face mask issue, ang dami ding naging issue doon. Ano yung Demvac siya? Ay, hindi, that was Aquino's term. Aquino's term yun. Aquino, di ba? Oo, Aquino Aquino, ba? 2010 to 2016. Formally, yung kay... Kay yung kay Secretary Duque ba yun? kay Kay Duque. Dugong. Digong. Kay Pre-RRD. Health Secretary Farmer. Duque during the 2020 pandemic. Hindi naman natin So, wala sinasabing zero corruption talaga mangyayari. Pero Tolerance. ang presidente at lahat ng mga elected officials, dapat zero corruption. Zero tolerance. Kaya ako sinasabi ko akong Kiko, wala na lang sweldo yung mga congressman at senador. Kasi per diem na lang, bawat attend na lang. O di kung hindi sila mag-attend, di wala silang sweldo, wala silang per diem. Kasi ngayon, sa Venezuela, hindi na nga tumatanggap ng sweldo dahil deficit. Yeah. Palagay mo, payag kaya sila na wala na lang sweldo, per diem na lang? Hindi sila papayag dyan. Bakit? You're expecting people to act against their own interests and that will yun na never nga, happen. Parang akala ko to, gusto lang na niyang conscience ba? Well, if we expect Congress to act based on conscience, then we will not be rewarded for our expectations. Kasi hindi naman, kung konsensya talaga to, then nung flood control pa lang, dapat may nakulong na, dapat may mga nag-resign na. Well, Dapat ngayon pa nag-resign lang. na hindi dahil sa makukulong sila, pero dahil Yeah. sa out of respect to the people. But Moral walang ascendancy. nangyaring ganon. The people who only resigned Saldico and si Yap, it's only because they were being investigated. So regarding that, you cannot trust Congress to act based on conscience. Started there. Started and exist because of a lack of conscience. Yung